Mga paps, hindi lang tren ang tumatakbo sa mga riles sa Tagkawayan, Quezon. Meron din kung tawagin ay skates na hindi yung alam nating lahat. Ano nga ba ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tawag dito ng mga Tagkawayan, skates. Merong titulak, merong demakina. Basta na daraanan ang riles ng tren sa Quezon, pwede mong sakyan yan. Di ka na mag-aantay ng tren, pipila o sasakay ng iba pang mode of transportation na malayo ang ikot. Ito po kasi yung pinakamabilis po na transportation sa amin, sa lugar po namin. Mga barangay po na gumagamit din po din talaga sila ng skate at yun din po yung panghanap buhay nila. Hindi lang tao ang kaya nito isakay. Carry din yung may mga dalang mabibigat na gamit. Si Ralph, sa isang araw ng pamamasada, mula 350 hanggang 1,000 ang kinikita. Bibigyan po ng pangunahing trabaho po yung mga taga sa amin. Yung skate po kasi, naabot niya po yung mga bayan, yung mga barangay po. Yun nga lang, kung minsan, hindi rin sila ligtas sa panganib. Pag may diferensya yung railes, ganun, nadidiskarel po sila. Yung gulong, sumasala po. At yung iba naman po, sir, ay natutuklaw po ng ahas. Ginhawa ang dala ng skate sa mga taga-Tagkawayan, pero wala pa itong basbas ng kinauukulan. Kaya isa rin sa kanilang suliranin ay hanggang kailan magtutuloy-tuloy ang kanilang pamamasada. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Alamin natin ang iba pang detalye ng skates ng Quezon. Kasama si mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, bakit skates ang tawag nila doon sa Quezon? Ibang tawag dito, ano? Tama ka dyan, Papsino. Oh. Sa Quezon, tawag dito ay skate. Dahil para siyang nag-skate lang, dumadaan lang, para nag-glide lang siya. Nag-glide ka lang? Nag-glide lang siya doon sa mga release ng tren. Dito sa Manila, Pops J, kung alam ng lahat, ang tawag dito ay trolley naman, no? Trolley. Trolley yung tawag dito. So, pero it's the same thing. Parehas lang din naman siya ng functions na pwede magsakay ng mga tao. Parehas yung pagkaka-construct doon sa mismong sinasakyan, ano? Tama ka dyan, Pops J, no? Parehas lang naman sila. Parehas lang naman sila technically, no? Magsasakay ng tao at pwede rin magsakay din ng mga gamit, Pops J. Ivan, napakatagal na ng mga ganito, ano? Pero dati, ditulak lang sila. Ngayon, nilalagyan pa ng makina. Oo. Saan gawa ang mga ito? Pops J, yung mga makina na ginagamit ay improvised na makina, no? Usually, nakikita natin gumamit sila no, parang sa motor. No? Makina ng motor, basically nakakonekta. Para siyang may chain eh. Technically, para siyang motor kadena talaga. May kadena siya. May chain siya na nakadikit naman doon sa may gulong, sa may ilalim na nagtutulak naman. Ito yung nagtutulak doon sa skate na parang mas effective na, no? Mas mabilis. Masasabi mo mas mabilis, ano? Tama ka dyan, Pops J. Actually, Pops J, kahit nga yung mga sasakyan sa kanila, kahit may mga sasakyan na sa Tagkawayan, mas pinipili pa rin nilang gumamit ng skates dahil yun nga, no, mas mabilis yung biyahe at hindi na daw kasi iikot pa ng malayo compared doon sa pagsumakay ka ng traditional na mga jeep or mga sasakyan, Pops J. Ivan, kapag may dumara ang tren, kahit ba yung mga dimakina, binubuhat pa rin para itabi? Pops G, sa ngayon, unfortunately, hindi active itong rail na to sa may Tagkawayan, Quezon. No? So, walang tren na dumadaan walang talaga? tren na dumadaan sa ngayon, Pops J. Pero ang tinanong ko sa kanila, paano naman sir kung may nagkasalubong naman kayo? No? Ang sagot is kung sino yung mas magaan. Magbibigay. Sino yung magbibigay na Pops J. So, hindi siya kung nakademakina ka or depadjak ka. No? Walang sakay. Pag walang sakay, kang magbigay. Tama ka dyan, Pops J. Mas madali kasing matatanggal yung skate doon sa may release at pagkatapos naman ay pwede kagad ibalik, Pops J. Ivan, syempre, mas mabilis ito kaysa doon sa tinutulak na trolley, ano? Halimbawa, mas mabilis yan, kinakailangan mas matindi ang preno mo. Kasi mas mabilis nga yung takbo at hindi pwedeng dire-diretso mahina ang preno. So, nag-improvise din ba sila ng braking system para mas matindi ang kapit? Tama ka dyan, Pops J. No? Ito kasi, hindi lang porkit naman kasi demakina na, kakalimutan mo na yung paghinto dahil isa to doon sa function nung kanilang... Ang sabi nga nila, madaling magpabilis. Pero ang pagpahinto ay isang bagay na kailangang ikonsidera. Tama ka dyan, Pops J. So, meron din silang mga improvised device na nakakatulong sa pag-brake. Ayan, pinapakita yung braking system. Nung kanilang mga trolleys, no, Pops J. Dahil nga, siyempre, kailangan nilang maghinto. Kailangan nilang magsakay ng mga pasahero. Yun nga, no, Pops J. At hindi pwedeng dire-diretso. Hindi ka pwede dire-diretso, Pops J. Ang mahirap kasi dito, Pops J, no, yung load kasi nung tao, nakakadagdag yun
doon sa momentum. Oo. No, so talagang kailangan nilang tansahin, Matindi ang preno. kailangan nilang pag-isipan kung paano ipipreno or babagalan or kahit paano madidecrease yung speed ng kanilang mga skate, Pops J. Okay, Van, sa tagal na nag-ooperate ang mga ito, may suporta ba? O itinuturing na ba silang lehitimo ng mga otoridad as a form of transportation sa mga tao? Actually, Pops J, isa nga talaga dun para sa kanila, Oo. isa na to dun sa main mode of transportation, lalo na dun sa may mga backwoods, no? Dahil makikita natin, karamihan kasi nung mga nakatira Oo. malapit dito sa release ng tren ay puro talahiban na Oo. or mapupuno na, ano, Pops. Gaya nung may matutuklaw ka ng Ayun ahas. nga, Pops, nagulat ako doon. Oo. Kasi ang in-expect ko lang na possible na challenges Oo. sa pagsasakay sa skates, Oo. madiskarel yung skate, Oo. or may makakasalubungan tren. Nagulat ako, may sinabi na tuklaw daw ng ahas. Nako, So, isa yun- delikado pala. Tama ka dyan, Pops. Isa yun dun sa kanilang challenges na kinakaharap. Pero, so yun nga, patuloy pa rin sila sa Wala silang choice. operate nito dahil yun nga, Oo. mas effective para sa mga taga-kawayan, Pops. Okay, dead man na sa ahas. Meron din ganito sa Maynila na kung tawagin naman ay trolley, pero totally natigil ang operasyon nung magsimula ang Skyway Construction. Handa ba ang mga tulad ni na Ralph na gawin ng pangunahing hanap buhay ang skates sakaling mangyari din ito sa kanila? Ito, Pops J, itong mahigit kasi daan-daan yung mga gumagamit ng skates. No? Ito yung main source of kabuhayan sa kanila, no, Pops J. So, magre-resort sila na naman sa panibagong trabaho or panibagong pagtatanim. No, Correct. Pops J, kasi ang tanong ko sa kanila, bakit alam nating delikado yung pagsiskate, no? Patuloy pa rin nilang ginagawa ito. Ang sabi nila ay karamihan daw kasi nung sa kanila ay ayaw lumiwas na ng Maynila, ayaw na pumunta sa ibang bayan para magtrabaho. So, Pops J, ayun yung magiging challenge sa kanila once na bumalik ulit yung operasyon ng tren sa may Tagkawayan, Quezon, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.